video, tuturuan ko kayo para dyan sa mga namumblema, yung mga nagre-register guys ng inyong mga BIR, Digital Kin ID sa ating mga e-GovUp. So para dyan sa mga taong hindi nagpo-proceed dahil yung email natin is hindi niya tinatanggap ng BIR or email not found. So ayan guys, papakita ko sa inyo. Kung ganito rin ba yung case ninyo, ayan. Open lang natin guys yung ating e-GovUp para mapakita ko sa inyo kung kagaya rin ninyo yung ganitong case. Siyempre, dito nga tayo pupunta. Magre-register tayo sa ating ORUS. So, i-click mo lang guys yung search button sa taas. Search natin yung TIN para lumabas tong BIR taxpayer. So, i-click lang natin yan para ma-redirect tayo doon sa mismong website. Ayan. So, diba guys, dito tayo mapupunta. Tapos, syempre, pumunta na kayo dito. Nagre-register na nga kasi kayo. Ayan. Tapos, nag-create account kayo. Ayan guys. So, fill upan ko lang to para mapunta tayo doon or makapag-proceed tayo doon sa email not found na hindi nagpo-proceed. Ayan. So, dito nga guys, diba, pag re-register tayo, so meron ditong email. So, ilalagay natin yung email natin. So, make sure dyan guys, na yung email na nilalagay ninyo is yun po yung email na nilagay ninyo nung kumuha kayo ng inyong mga TIN ID dati. Ayan, kasi pag ibang email na po ang malagay ninyo dyan guys, tapos pag i-proceed na natin to or mag-register na natin, ganito po guys yung lalabas. So, pag ibang email na po or na niya nadidetect na yun po yung email na ginamit natin, so ganito po yung lalabas. So, kung ganitong case ang nangyayari sa inyo guys, halimbawa hindi na ninyo na-access yung email ninyo na ginamit nyo ninyo dati, ayan. So, i-click mo lang yung naka-highlight na blue, yung BIR Taxpayer Registration Related Application. Ayan. So, i-click mo lang yan para ma-redirect tayo doon. So, dito na po tayo guys mapupunta. Sa step 1, ayan, basahin mo lang yan dyan guys. Tapos dito tayo sa step 2. So nakalagay dito, type of application. I-click mo lang yan. Tapos pindutin mo yung updating of email address using application sheet form. Ayan, so i-click mo lang yan. Tapos dito tayo guys sa step 3. So, nakalagay dito, where to submit. So dito sa full name of applicant, so sundin mo lang yan dyan guys. Dapat naka unang last name, first name, tsaka middle name. Ayan, pag individual. So, ayan guys, pag individual kayo, so ilagay nyo lang din dyan yung individual. Tapos dito guys sa RDO, i-click mo lang yan, tapos hanapin mo lang kung ano yung RDO ninyo sa lugar ninyo. Kung taga saan ka. So, halimbawa guys, Baguio City ka, ganyan, Tabuk City, Tuguegarao, so hanapin mo lang dyan. So, ayan guys, i-click lang natin yan. Tapos, as you can see, mayroon ditong email information. So, dyan po tayo mag-i-email guys sa email na yan para ma-send natin yung mga requirements natin sa kanila. Ayan. So, mag-ready lang po kayo ng inyong mga birth certificate tsaka mga government ID guys. Tapos, punta lang kayo guys sa Google kasi meron kayong fill upan na form which is S195. So, punta kayo sa Google ninyo. Tapos, i-search mo lang guys yung S195 BIR form. So, lalabas po yan. Ayan. I-click lang natin. So, ganito guys yung S195. Fill outan mo lang yan dyan guys. About lang naman yan sa mga details mo. Ayan, sa tax information mo. Tapos, permahan mo lang yan sa baba kasama na yung date. I-save mo yan. Kasi isa yan sa i-attach natin sa email natin sa kanila. Ayan, so i-click mo lang yung email your application. So, magre-redirect na agad tayo sa email natin guys. So, ganito na po yung lalabas. So, lagyan nyo na lang siya dyan guys na. So, ayan guys, lagyan nyo na lang siya ng ganyan. Tapos, i-insert mo lang dyan guys yung inyong requirements. Yung valid IDs, government IDs, tsaka inyong birth certificate. Ayan guys, na-attach na natin ang ating mga requirements. So, kung meron man kayo guys, IDs ninyo, naka-address talaga sa mismong pinag-iistihan mo ngayon or current address mo. So, mas better po yun. Kasi, nag-try ako isang beses nito, pero ang hinihingi nilang IDs is naka-address sa current address natin ngayon. Which is, pinili nating RDO kanina kung saan tayo nakatira. So, mas better yun guys kung meron kayong ganun. Yun po yung mapasa natin. Tapos, isend lang natin yan guys. Ayan. So, matik na po yun. I-check nyo na lang sa inyong mga email kung nasend na po yun sa mga RDO natin. So, ayan. As you can see guys, nasend ko na siya. Tapos, ang waiting na lang natin ito is 3 to 4 days
Ayan, para makapag-update, mag-i-email po sila sa atin kung ano pa po yung mga kailangan nila or kung na-approve na po tayo. After po nun, pwede na po tayong mag-login ulit sa Orus, which is pwede na natin magamit yung email natin na ginamit natin. Make sure yun lang guys na yung ginamit ninyong pang-email doon sa RDO natin kanina, yung Gmail po na ginamit ninyo is yung email na nire-register ninyo mismo sa Orus account ninyo para talagang connected po at iisa lang. So, ganun lang guys para gumana po siya. Ayan. So, ayan lang guys.